Proverbs chapter 20. One, kung basahon, Proverbs 20 verse 1. Kaya nga nakwantahan sa pagtindog, pagtawad sa bulong sa Diyos. 1. Alright, dunganan na to sa pagbasa. Ready? Basa. Is raging, and whosoever is deceived thereby is not. Balik ko na ito pagbasa usab, kusgay yung tingog. Again, wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. Ang Diyos magadugang panalangin siya pulong, magabuta. Diyos nga gamhanan. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. O Diyos, ang imong pulong, among gibasa, aking istorya, Ginoo, kanamo, nining oras. Kung pag-ampo amahan, imong lamdagan, ang among hunahuna o kasing-kasing, nga masabtan namo kini sa pinakasayon nga pamaagi. O Diyos, ako nga magwali ni ini, tingali, maglisod ko pagpasabot sa imong katawhan. But Lord, we need a divine intervention through the Holy Spirit. Holy Spirit, may you please convey the message sa imong katawhan, amahan, nga masabtan nila kini Ginoo ang imong pulong. O Diyos, sulugon lamang ako nimo, magwawali lamang ordinaryo nga tao, Ginoo. Ug wa gyud ko'y mahimo sa akong kaugalingon. Ikaw ra gyud ang among saligan ni ining tanan, amahan. O Diyos, andamang kasing-kasing sa imong katawhan, nga adunay pagpaubos, nga modawat sa imong pulong, amahan. Dili ni ako ang pulong, o Diyos, apan imuha kini, Lord, nga akong ipaabot ngadto kanila, Ginoo, nini nga takna. Salamat, Ginoo, once again, sa imong nabuhat sa among kinabuhi. O dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik sa tuming Quranan. Kalingkod ng kanan. Alright, ini sa passage sa itong gibasa, Book of Proverbs chapter 20 verse number 1. Basahon ako kusab. Makita man na ninyo din sa tubangan. Masunod po na ninyo. Ingon sa Biblia, wine is a mocker. Strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. Now, dinhi sa Binisaya, ang bino, usa ka bugal-bugalon. Ang maisog nga ilimnon, mapintas nga sabaan, ug si bisan kinsa nga nagalingla pinaagi niini, dili maalamon. So dinhi sa pulong sa Dios, nagahisgot ang Biblia mahitungod sa wine, mahitungod sa bino. Ang bino, any kind of wine. Naay mga Kristohanon nga ga-participate gihapon sa wine, unya ilang gi-defend ilang kaugalingon. Pastor, light drink ramani. The Bible did not say hard drink. The Bible did not say light drink. The Bible simply says wine. Whether hard or light, when it is wine, the Bible says wine is a mocker. Sa Bisaya pa, ang bino, unsa? Bugal-bugalon. Light or hard, ingon sa Biblia, basta bino, bugal-bugalon. Ang tao nga hilumon, ang tao nga, sa man nga tao? Tao nga mutingog rag makamakan, ag makainom na. Ingon sa Biblia, ang bino bugal-bugalon.
Ang maisog nga ilimnon mapintas. Kung light, unsa siya bugal-bugalon. Ang maisog nga ilimnon, ang hard drink unsa? Mapintas. No? Ingon sa pulong sa Ginoo, strong drink is raging. Mapintas. Nga sabaan. Og si bisan kinsa nga nalingla pinaagi niini dili maalamon. Kung nalingla day ka sa ilimnon, whether hard drink or light drink, ingon sa Biblia, kung miinom ka na, ingon sa Biblia, unsa ka? Dili maalamon. Kristohanon, magwali ko karon mahitungod sa bino. Siguro may kapaso, ano man ko nag-inom. Salamat, kawa na ka nag-inom. Paso, kani akong inom, lingaw-lingaw raman eh. Maayo kay lingaw-lingaw ra na. O wa kung di ko mohisgot dire palahubog pa ka o lingaw-lingaw ra nang imuha. Ang ako ra gyud hisgutan dinhi kung unsay gisulti sa Biblia. Amen. Kung unsa ra gyud gisulti sa pulong sa Dios mahitungod sa bino, no? Di na ta mo gawas kung unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa bino. I want you to turn to Proverbs 23 verse 29. Proverbs 23:29. Ano sa may gisulti sa Biblia? Maghisgot ag bino, daghan man kayong bino, no? Na ay syuktong. Nako ba syuktong ron na? Wala na? Unsay gipuli sa syuktong? Ana pa syuktong? Inglaos naman ang syuktong kay ang gipuli ko naman fighter. Sikat namang fighter karon. Ha? Fighter. Kanya red horse, kung mga dato-datoon. Kanya vodka. Paso, wala ko gainom man. Ay, tuba-tuba raman yung taon ni. Tuba. Apil na. No? Na ako'y uyuan. Moingon siya sa kuha. Boy, ikaw sa isaka karon kay lain akong paminaw. Suguon ko niya. Kabalo man siya nga may tamo sa kaglubi. Suguon ko niya padawat. Hindi, gid ko mo dawat. Hindi, gid ko mo saka ato yung sangkutan. Hala ka niya. Problema na ni mo. Kaya ako may ang suguon og padawat sa iyang sanggutan. Muingon na siya, dugay na kuha kainom ba? Pula kay dagway. Mga siguro 5 minutos na yun. Hindi ko kalimot na nga statement sa muyuan. Na hospital siya, hapit siya mamatay. Iyahang baga na sunog. Tuba ra yaha, tuba di piminti. Di na mamahaw. Di na maniud, tuba ra gid yaha. Nasunog iyang baga. Gingnan siya sa doktor, manong, kung gusto pa ka mabuhi, undangin na imong inom. Kaya iyang baga, sunog na yun. Pero, ikaluyan sa Ginoo, nakabot kaya siya karon og 70. 70 na akong uyuan. Tuba-tuba naman ito siya. Kamot ko siya 70, pero siguro tagsa na lang. Gingnan siya sa doktor, gusto pa ka mabuhi, undangin na, nasunog iyang baga. Hindi naman mukaon. No? Puros naman yun inom. Dini sa Proverbs 23 verse 29, basahon. Who hath woe? Who hath sorrow? Who hath contentions? Who hath bubbling? Who hath wounds without cause? Who hath redness of eyes? Mga pangutana ni. Ingon sa Biblia, kinsa ba ang adunay kaalautan? Kinsa ang alaot? Kinsa ba ang adunay kaguol? Alaot, luoy kayo, ng limos, wanay pagkaon, ang mga bata nagantos, pating luya. Gool ang asawa, naguol, ang anak, naguol. Kinsa ba ang adunay panaglalis? Lalis dire, sininggitay. Kinsa ba ang adunay panag-away? Sorry, adunay pagyaw-yaw. Gayaw-yaw, wait out. Siya isa. Gayaw-yaw. Kita naman na? Kinsa ba ang gayaw-yaw? Kinsa ba ang adunay mga samad nga walay hinungdan? Nasamad, way hinungdan. Pre, naon sa mga pre? Samad ko gabi, pre. Naon sa mga na? Ambot ko ako kabalo, pre. Kabalo naman sa mga sabot na ko na. Wa siya kabalo, anong nasamad siya? Kinsa ba ang adunay
pagkapula sa mga mata. Ano kung mga mata? Kasi nabay pula ang mata. Dili niya akong pulong. Pulong ni Salias, masuko niya masakuha. Nagbasa ko sa Biblia, sumalas sa gingon dito gawa sa Biblia. Taraw na nato ang sulti sa Biblia. Kinsa ba adunay pagkapula sa mga mata? Verse 30. Tubag sa Biblia. Unsa gitubag sa Biblia sa iyang pangutana? Kinsay adunay kaguol, kinsay adunay panaglalis, kinsay adunay pagyaw-yaw, kinsay adunay mga samad nga way hinungdan, kinsay adunay pagkapula sa mga mata. Verse 30. Sila nga nagdugay diha sa bino. Guola, no? Adunay kaguol, adunay panagyaw-yaw, adunay panaglalis, adunay kapula sa mata. Kinsa man ni sila? Sila nga nagdugay diha sa bino. Sila nga nagngadto sa pagpangita og sinagol nga bino. Nagdugay sa bino, di naman matagbaw. Sinagol nga bino, saan sinagol nga bino? Katong mga katisting ano yun, saan Di naman matagbaw kan, tanduay ra. Sagulon na sa bukid, tawag na kinutil pre. Tanduay, red horse, nya gamay na yun nga coke. Ay, pangsagol tanan. Alam niya, lagi ka, napagi kape. Sagulan pa gidog. Ha? Buti nga mag-iitlog. Napag-i-orange. Katawanan, no? Pero kabalo mga resulta, dili katawanan. Lamia sa paminaw, oy. Paminaw na mong lami. Pero pag matama na ka, pagkawagi lami. Bastos. Way batasan. 31. Dili ka magtanaw nganha sa bino. Basa tatanan be, basa tanan. Ready, basa. Look not thou upon the wine when it is red. Yan taman. Ingon sa Biblia, dili ka magtanaw sa bino sa diha nga kini mapula. Kisa nakakita nagbino? Nakakita. Otro na po tara. Kasi nakainom. Anis lang mamang kung nag-ingon nga. Basta ka nakainom, tas ka mo. Anis lang mo. Alright, nakainom. Tas sa Jimson, no? Tas gani ko. Kainom magi ko. Kumuliwan na, oh. Kainom. Kasulay na. Nakahinomdom ba mo sa first time? Kisa ni, first time nga nakatilaw mo sa bino, tas ka mo, tagahinom ka. First time nga nakatilaw mo. Nahinumdaman ba niya ang first time na tilawan niya? First time nga nihigop mo sigarilyo. Pagkaway lami. First time. First time nga tilaw gina ko sa tanduay. Pagkalain yung lami. Pero kalugayan, ang way lami, ning lami na. Nasubra na sa kalami. Di na mo pa itong bugas. Kaya bino na lang, kaya pwedeng lami Mo na resulta sa palahubog. O tingali, basta hindi na palahubog. Mo na resulta, basta mo inom na ka. Ikambyo na nimo imong pamilya sa imong bino. Na? Sumala sa akong gingon, nagbasa rata sa pulong sa Diyos. Kung sa'y gisulti sa Biblia. Proverbs 29, medyo nawala ko gamay, naman to. Nata sa verse number, asan ang verse? Okay, 32. 29 verse number, sorry, 23 dahil. 23 verse number, dili ko hubog ha, nalipat lang ko. Proverbs 23 verse 31. Alright, atong basahan. Ingon sa Biblia, dili ka magtanaw nganha sa bino. Amen? Klaro kayang pulong sa Diyos, dili ka magtanaw diha sa bino. Unsa nga bino ba solo? Kilabot unsa na? Beer, tanduay, syuktong, tuba, vodka, kinugay, kinugay, sokal man na.
Ingon sa Biblia, dili ka magtan-aw nganha sa bino. Ang nagsulat aning Proverbs, kasi nagsulat ani? Si Solomon. Si Solomon nakasulay gikan sa pinaka soft nga drink hantod sa pinaka hard. Kining tanan nasulayan ni Solomon. Nakatesting, nakasulay, nahubog. Nakaagi si Solomon ani tanan. Mao ni naka-experience si Solomon ani. Ingon pa ni Solomon dinhi sa verse number 28 nangutana siya ba? Unsa yung pangutana? Kinsa ba ang adunay kalautan? Kabalo man gud siya. Kay nakaagi siya nga naalaot siya. Kinsa ba ang adunay kaguol? Kaagi si Solomon. Nagol tungod aning pag-inom. Kinsa ba ang adunay panaglalis? Kinsa ba ang adunay panagyaw-yaw? Kinsa ba ang adunay mga samad nga way hinungdan? Sila, verse 30, nga nagdugay diha sa bino. Na? Samad way hinungdan. Pag-abot sa verse 31, look at the advice of King Solomon as the wisest man in the Bible. Pinaka maalamon, the wisest king in the Bible. Ingon pa niya, pinaka-bright sa Biblia. Pinaka-bright nga hari, si Solomon. Ang pinaka-bright nga hari, mingon, dili ka magtanaw nganha sa bino. Amen? Kung dili ipatanaw sa pulong sa Dios, nagsugo ang Biblia. Kung dili niya ipatanaw ang bino, sulayan ba ninyo mo? Pwede ba mo sulay? Pastor, di man ko palahubog. Tilaw-tilaw maning ako. Okay ba nga tilawan ng bino? Ingon sa Biblia, dili gani nimo unsaon? Tanawon. Bisan ang pagtanaw niini ginadili sa Dios. Unsa pagagi imong tilawan? Na I want you, Kristohanon, mga batanon adre, paminaw mo pa kayo. Kay nakatesting na gid mo ani, ning sulay gid mo ani. Ingon sa Biblia, ayaw pagtanaw sa bino. Nanong dili man ni ipatanaw? When it giveth his color in the cup, ingon sa Biblia, sa diha nga kini nagahatag sa iyang kolor diha sa kupa, sa dihang kini mismo nagatuyok nga hapsay. Di ba inig? Buo niya man na, tuyok, hapsay kay lamia tanawon ay. Singot-singot na yung baso. Ito yung lamia gyud tanawon. Tanaw verse 32. Sa katapusan, kini nagapaak sama sa usa ka bitin. Og nagatuhik sama sa usa ka udto-udto. Hindi basta-basta. Pagtilaw nimo anamia oy. Pero ingon sa Biblia sa katapusan mutuhik ni sama sa bitin. Unya ingon sa pulong sa Dios sama sa usa ka udto-udto, mupaak sama sa bitin ug mutuhik sama sa udto-udto. Verse 33, ang imong mga mata makakita, paminaw. Kung ning tilaw kaning bino, nag-inom kaning bino, ingon sa Biblia, mao ni imong padulngan. Labi nagmahubog na ka, yung padulngan mao ni. Ang imong mga mata makakita og tampalasan nga mga babay. Pagbantay sa bino. Kaya kung mahubog ka na, makakita ka na og tampalasan nga mga babae. Og ang imong kasing-kasing mulitok og baliko nga mga butang. Musulti na dahil yung ba og ginastos. Basta makainom ka nagbino. Oo, ikaw mahimong ingon kaniya nga nagahigda diha sa taliwala sa dagat. Paminaw niyo ba? So, galutaw-lutaw, ano eh? Mo na resulta, hindi mahubog ng tao. Ingon kaniya nga nagahigda sa tumoy sa usaka tukon sa layag. Di ba? Kung higda kayo sa tukon sa layag, lutaw-lutaw, kumay? Mo na bation sa tao basta mahubog na.
Siya mihapak kanako, ikaw moingon ug ako wala na sakit. Subagon ka? May sakit? Pero pagkaugma, violate ang mataway. Pero pagsumbag, may sakit, hinay naman umbag. Kanang hubog, di na mo batig sakit ay. Bunalig tubo. Ingnon pagkakusga, hinaya to ay. Di na siya umbatig sakit. Sila mibunal kanako ug ako wala mibati nini. Kanus ako mamata. Mo ni ang resulta sa bino. Ako mangita pa ni ini pag-usap. Naawa ra? Taong palahubog, kanus aman siya maulian. Pagkaulian na, mangita na sad. Higop og sabaw, kamunggay dia. Huwasan na, pre, napainom dia. Gyud. Gisulti na din sa Biblia. Naagian na ning tanan ni Solomon. Karon nga buntag ang title sa mensahe, What verse 22, 23, verse 29, sorry. Wine. Let's, kining bino, gitawag ni siya og, one of the writer, gitawag niya og, liquid devil. Wine is a liquid devil. Ang bino, usa ka ilimnon nga yawa. Yawa siya pero imong imnon. Kung makainom na ka, imong gipasulod ang yawa. Siguro moingon ka, di mo na tinuod, pastor. Di na tinuod. Tanawa ng mga nakainom. Katong ilang giinom nilang yawa. Di ba? Pagkahubog na, murag yung yawa. Si writer sa libro nga akong basa, si Dr. Half Pile. Gitawag niya ning liquor as liquid devil. So ang tema sa mensahe nako, what liquid devil brings? Liquor. Any kind of liquors. What liquors or liquid devil brings? Unsa may iyang dala? Unsa may iyang ihatag nimo sa panahon nga moinom ka ani? Sa tanan nga atong ginapalit, sa tanan nga atong ginagamit, na gyud ni ikahatag kanato. Amen? Kung mukaon kag pagkaon, kaon kag humba, alam niya sa humba, oy, unsa may ihatag niya sa mga? High blood, arthritis, no? Tinuod ba ni? Kung moinom mo kag bino, unsa may iyang ikahatag nimo? So tanaw nato ni sa pulong sa Dios dinhi. Unsa iyang ikahatag sa imuha kung gainom ka ni ining liquid devil? Now, the problem of liquor is all over the world. Dili ni problema sa simbahan. Dili ni problema lang sa family. Liquor is not only a family problem. Liquor is not only a problem in the community. Liquor is a worldwide problem. Tingali mo yung ka nga, wak man ko, dili man ko kainom, pastor. Wak man ko katilawan na, pastor, maayo. That's good. And pass it to the next generation. Amen? Isulti na sa imong anak, sultihi imong mga anak, ingna imong anak. Na, wa gyud ko kasulay anak. Pero musulay gani ka na, basin panuwayan ko. No? Makasulti ba ka na sa imong anak? Na, kaya gyud mong testing anak. Kay di gyud na makaayo sa inyong kinabuhi. O wa gyud na maayo ngay kahatag sa inyong kinabuhi. Ang liquid devil, ang liquor, whether beer, wine, gin, vodka, rum, whiskey, kining tanan, kung inyo ning imnon,
Na gyud ni ihatag sa inyo ha. So tanaw na to kung unsay ikahatag sa liquor. What liquor brings sa imong kinabuhi, no? Tanaw na to adunay tulo ka butang. What liquor brings. All right, number one. Number one nga iyang dala o gikahatag niya sa imong is distress to the family. I want you to remember 3 Ds. Distress to the family. Unsa man ang word nga distress? Ang word nga distress, too much pressure. Kung gainom ka, unya mahubog ka na, pagkahubog sa papa, ang mga bata, musuksok na yun ilawang sa banggirahan. Nami, lolo nga, grabe yun si Lolo Banong. Lolo na ko, Gludubi apelido. Bugtong anak, taga Cebu. Gludubi. Mot ko nakadungog mo. Apelido Gludubi, taga Cebu. Bugtong na nga anak ang akong lolo. Ang dagnay siya Banong. Ang iyang tinuod nga ngalan, si tinuod ngalan ni Lolo Dudo, mong itawag na mo siya, Lolo Dudo. Dagnayan sa Banong, kay Perminti, lipong ba? Hubog Perminti. Grabe yun. Namatay siya sa sakit nga TB. Nagka-TB siya tungod siyang palahubog. Ilado gid kayo. Ilado gid nga palahubog. So na TB siya. Kabalo ba mo sa diyang among lolo mahubog? Kaming mga apo, di nga may dula, pag-abot sa mga lolo mahubog, mga bungkag dahil mi. Managan dahil mi. Manguli dahil mi sa among mga balay. Kay naa na si Lolo Dudo. Si Lolo namo hubog, mahadlok mi, kay mukuha dayon sa iyang sanggot. Ang sanggot niya pang-abis siyang manangiti, matang lolo. Pwede ba yung haita? Kuha din sa sanggot. Tawagon niya akong lola, Ling! Miling! Miling! Asa akong sanggot? Taguan na sa akong lola. Bisa kong sa akong tago, makitaan dyan niya. Ambi na akong sanggot, kay nailiyog na akong sanggoton karon. Ibigin akong lolo. Grabe yun. Pag mahubog na, hait ito puti kayo yung sanggot yun. Kabalo mo unsay nahitabo sa family? Distress. Na stress, pressure, na worried. Na si lolo. Hubog si lolo, tana. Manguli na ta kay nana si lolo. Patay yun ta karon. Stress, worry kayong family. Amot lang kung naba mo kasi na ginikanan rin pala hubog ang ginikanan. Makainomdom mo sa panahon nga magdagandagan mo kay hubog niyang papa? Mutago mo kay si papa hubog? Distress to the family. Kili lalim. Ang ikahatag, that's what liquor brings. Distress to the family. In the Bible, in the book of Genesis, when Noah get drunk. Kaduog mo ni Noah? Siguro nakadungog mo ni Noah. Si Noah, naghimo siya og arka. Pero ba si Noah mo nakadungog, si Noah nahubog. Kung magbasa mo sa Genesis 9, si Noah, gipainom siya sa iyang anak, nahubog si Noah. Di na nako isulti yun sa sunod ginahitabo. Pero grabe ang panghitabo pagkainom, pagkahubog ni Noah. Di na nako isulti. Basahan lang ninyo. Kung gusto niyo basahon. Kaya basin, masipyat pa kung sulti. Bastos ang sulti sa inyo. Basahan ninyo sa Genesis 9. Unsay nahimo ni Noah sa dihang nahubog siya. Kristo anon, ang bino magdala og distress sa family. Ang word nga distress, stress, upset, emotional or physical problem. Emotional, physical trouble pag mahubog ang usa ka amahan sa pamilya. Ang usa ka inahan kung mahubog. Tingali, wa ka kabalo unsay gibati sa imong anak, sultihan ta ka sa panahon nga nahubog ka, nga wa ka kabalo unsay imong gibati. Ang imong mga anak hadlok kayo sa imong. Basin nay panahon nga nahubog ka. Nya maingon din ka lamia sa kong tulog oy.
Pero ang imong mga anak, hadlok ay sa imuha sa panahon nga nahubog ka. Kristohanon, mo na'y dala sa bino sa imong pamilya. Distress to the family. Dili lalim, dili basta-basta. Let me read you this story. 3 children died in Michigan. Fire. There was a news, and then 3 children died in Michigan fire while their mother and father were out at a drinking party. Naglingaw-lingaw si mama, naglingaw-lingaw sila papa, dito sa inom sa ilang silingan. Nasunog ang ilang balay, ilang tulok anak, hurot og kamatay. Kay naglingaw-lingaw og inom si mama o papa. Huna-huna ka na. Naabay sakto o huna-huna nga tao, biyaan iyang anak. Kay naglingaw-lingaw siya. Pagkahubog nila, kurot ilang tulok anak, kasunog. Kasi anon? Distress. Ang family. Grabe nga stress, grabe nga kaguol, grabe nga pressure, worried kayo. Tungod kay adunay bino. Criminals are not born criminals. Pamina mo pa kayo ani. Kining mga tao nga mga kriminal, wala lang sila na tao nga kriminal. It started with the first sip of wine. Usa ka tawo gi-interview, anong gipatay man nimo si so and so? Ang iyang tubag, wa ko kabalo, hubog man ko ato. Nakapatay siya, ang iyang tubag, wa ko kabalo, kay hubog man ko ato. Kristohanon, distress. Dili gud lalim. Distress ang ihatag sa pamilya anang bino. Mo na nga ayaw, ingon sa Biblia, ayaw tanawa, amen? Look not thou upon the wine. Ayaw ninyo tanawa ang bino. Kaya distress ang ihatag na sa family. Culture, another story, in the late 1340s said, character and shame depart when wine comes in. Character and shame departs when wine comes in. This is exactly what happened to Noah. Shame, being naked. He did not get embarrassed because he was drunk. Kag sakto punta sa kuna-una, uy, muli ko'y sapot. Pero mo na yung hitabo. Sir Wilfred Grenfell said, alcohol has wrecked more lives, starved more children, and murdered more women than any single factor. Mas daghan pa ang kinabuhi nga naguba, mga bata nga way pagkaon, mga inahan, babay, gipang patay, tungod sa bino. Kaysa uban nga hinungdan. Bino. Bino is number 1 factor for children that starve on the streets. Wine is number 1 factor for lives who have been wrecked. Kinabuhi, guba. Women had been murdered. Not drugs. Technically, not drugs. But wine is the number 1 factor. Hinumdumi Kristohanon. What wine brings? It brings what? Distress to the family. Ma-distress gyud, ma-pressure, mapalaka, mag-uol, masamok ang imong pamilya kung gainom ka. Ikaduha. What wine brings? Or liquor brings? Devil liquid brings. It brings disorder to life. Disorder to life. Ano saan ang word nga disorder? Chaos.
Mess. Lives have been messed up because of wine, because of liquor, because of inom, no? Disturbance, irregularity. Muna siya ang disorder. Lives have been destroyed. Lives have been wrecked. Families have been wrecked because of wine. Disorder to life. Ang imong kinabuhi, wala na order. Why? Because of wine. We find the drunkard along with the glutton in the Bible in Proverbs chapter 20 verse number 29. Sorry, 23 verse 29. Ito nang gibasa ganina. Proverbs 23:29 ingon sa Biblia, who hath woe, who hath sorrow, who hath contention, who hath bubbling, who hath wounds without cause, and who hath redness of eyes. Grabe nga kasamok yun. Grabe nga disorder. No? Ang family, disorder na ay kaguol, unya na ay kaalautan, unya na ay panaglalis, na ay panagyaw-yaw, unya na pagyo samad gaway hinungdan, na pagyo pagkapula sa mata. Kabalo mo nga no? Because of wine. Disorder. Disorder to life. Mo na ikahatag sa bino sa imong kinabuhi. Abraham Lincoln used to be an American president, sir. Abraham Lincoln said, liquor has no defense. Remember this. Liquor has no defense. Ingon pa niya, mas may pa og makig-away ka og boxing. You can defend your enemy. But if you drink liquor, you cannot defend that enemy. Whether or not the world would be vastly benefited by total and final banishment from all intoxicating drinks seems to be not an open question. That's Abraham Lincoln. That's wisdom from a man who have tried liquor. Shakespeare, I don't even know who Shakespeare is. She was famous in name. Kailan mo ni Shakespeare? Shakespeare said, oh, thou invisible spirit of wine, if thou hast no name to be known, ingon pa ni Shakespeare, if thou hast no name to be known by, let us call thee devil. Shakespeare said that liquor, wine, ingon pa ni Shakespeare, I will call it devil. Kasulay gid siya ginom. Nahubog gid siya. Iyang giingon, yawa ang ilimnon. Imagine na niya? Ambot lang kayo. Nakatisting kog nahubog og tuba. Ako ra gyud hinduman perting suka nako. Nagdawat akong uyuan og media galon, 2 liters. O kana bitawng tuba nga way tungog puti. Unya, iyang gihugasan ang sugong. Tunga sa galon. Pagtilaw na ako, mura yung juice. It is sweet. It's good. Giinom na ako tanan. Hubog ko, pero yung suka na ako niya. Gaana akong lakaw. Ako lang ko, kuan ako ba, lamiag yung kayo. Pero nahubog ko. Kristohanon, even famous people, they knew what would wine brings. Shakespeare, ingon pa niya, if thou hast no name to be known by, let us call thee devil. Wine brings disorder to life. People who had good job and engaged in wine, liquor, drinking, they lost their job. They lost their job. Tungod sa inom. Consumption of alcohol is harmful, according to health professionals. These are health professionals. Ingon pa nila. Sorry.
ang mga health professionals nag-ingon nga ang liquors, consumption of liquors and alcohol are harmful to health. That's not Bible. That's health professionals. And Bible clearly says, amen? What bubbling? What woe? What wounds without cause? Drinkers were found to have higher than average rate of blood pressure. Katong nagainom, mas taas ilang blood pressure kaysa wa nag-inom. Ulcers, cirrhosis of liver. Survey was reported to American Medical Association's annual convention by noted doctors. These are famous doctors. Details and characteristics of high blood pressure, ulcers, liver cirrhosis were startling indeed, but the report also stated that chronic disease such as heart trouble, nephritis, asthma, bronchitis, emphysema, diabetes, gout, sabag yun, nephritis were caused by drinking wine or liquors. Kristohanon, nothing good in drinking wine. Nothing good in drinking liquors. Mga batanon, kung ninsulay mo ani, tanawa, ang sa nahitabo. Oh, maunay nahitabo sa tao. Nagainom o bino, wa na'y buot. Di na gani kadaog siyang ulo. Iya pala ng ulo, di na niya madaog. Pero, sultihin na. Abisan pagbalay, iyang alasahon. Ingon dayon siya, pre. Hubog ha? Hubog na pre. Gusto ko maadtog langit, pre. Gingnan siya sa usa ka kauban niya nga. May background sa Kristohano. Iyan siya, pre. Di gyud ta malangit ani, pre. Di ganita katultol mo uli sa tong balay, pre. Balay pa lang! Di na katultol mo uli! Mga ambisyon pa matog langit! Munaw na. Mahug manggay sa kanal, kaya di katultol sa balay. Barag-barag na. Mga ambisyon paglangit. Pagkabaga o gagway. Kristohanon, dili lali manginom. Siguro katawanan, but it brings disorder to life. Ang kinabuhi nimo ma-out of order, imbes from home to job, job to home, wa na. Job to liquor, and then liquor to home, pag-abot sa balay, papaitag kwarta, paitag sudan ba? Samok! Way kwarta. Muna siya ang problema sa liquor, no? Samok, pay kwarta. Pero barkada, pre. Dugangin ni pre, ay, pre. Ay kadugang, pag-abot sa balay, papaitag ginamos pa, samok, kwarta. Di ganit kapalit o ginamos. Mga ambisyon paglangit. May katultol sa balay. Di gid lali mang bino, disorder ang kinabuhi. Now, let us compare. Paminaw ani. Compare a person who had a decent job, yet he is a drunkard. Compare him to a person who is a construction worker, yet a construction worker is responsible and he's not a drunkard. According sa study, ang usa ka tawo nga professional who had a decent job, his children followed him, being not a professional, yet a professional drunkard. Wa ka human og eskwela, pero nahimong professional drunkard. Pero ang construction worker nga responsable, dili mo inom. Later on, ang construction worker, iyang anak, nahimong professional. Unsay kalainan? Bino ang nahimong kalainan. Liquor had a bad effect. It brings disorder to life. Di na ko ni mahuman nga wali karon. Number 2 pamanta, tiwaso na to ni sunod semana, no? Pero Kristohanon, 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, he is a new creature. Ingon sa Biblia, kung ang tao na anak ng Kristo, unsa na siya? Bag-o na siya nga binuhat. Di mo si pastor ang mubag-o, si Kristo ang mubag-o sa imo. Kung ikaw na anak ng Kristo,
bag-o ka na nga binuhat. Ug ingon sa pulong sa Dios, all things are passed away. Behold, all things I become new. Moingon din ka nga Kristohanon ko. Moingon din ka nga luwas man ko. Unya, wala na usab imong kinabuhi. Ayaw kong patuuha. Mutuga ako nga Kristohanon ka. Mutuga ako, moingon ka luwas ka. Unya, wa ka na usab. Palaigit gyapon ka. Bisyoso gyapon ka. Ayaw kong patuuha. Kaya ang tinuod nga adunay Kristo. Kung Kristo ang sulod sa imong kasing-kasing, makitaan si Kristo sa imong pagkinabuhi. Amen? Pero yawa ang nasa imong kasing-kasing, makitaan po ng yawa sa imong kinabuhi. O di, yun na, di mo ikalimod. The Bible clearly says, for out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung unsay naa sa sulod sa imong kasing-kasing, mugwa yun na sa imong bakbak. Kung Kristo ang nasa mong kasing-kasing, unsay mong gawa sa baba? Kristo. Pero yawa ang naadere. Yawa mo na gawa sa mong bakbak. Kristohanon, tingali, malimbungan imong kauban simbag. Simba ka. Kunya, ang imong kinabuhi, wa mausab. Ayaw kong patuuha. Ingon sa Biblia, ang tao nga nakang Kristo, mausab din siya. Amen? May God bless you, Lord. Let's all stand. Manindog ta. I tried my best nga mahuman. So, dili mahuman karon, ato na humanon sa semana. Mag-awit ta one song. Atong awiton ang awit nga nagauluhan, Constantly Abiding. To 478. Constantly Abiding. 229 sa Bisaya. Constantly Abiding. Wala tayo mo play diha. Constantly abiding. May kalinaw hingpit. Alekanis. Ato naman. Pabilin kanunay sa Ginoo. May kalinaw hingpit. Ready, awit. May kalinaw hingpit. Ni aning dughan ko. Kalinaw nga di mawala. Bisan pa og libutan ko sa pagsulay magpadi ang kalinaw niya pabilin kanunay sa Ginoo pabilin kanunay sa pagtuo dili unya tali kay nagsad siya di kunya likdan o biya. Last verse, number 4. Verse 3 guys, sorry. Lumalabay kini akong kilabuhi ning yuta nga gipuyan ko ug sa adlaw niya nga mobalik siya sa himay ako dadon niya pabilin kanunay Ginoo pabilin sa pagtuo dili talikdan kay nagsad siya di kunyat likdan og biyaan. Nay panultihon nga nagaingon, this book will keep you away from sin. Or your sin will keep you away from this book. Kristohanon, kung naa kay Biblia, basaha. Amen? Kini nga libro, magpalayo nimo gikan sa sala. Apan ang imong sala, magpalayo po nimo gikan ani nga libro. Let's pray. Ginoo, salamat sa imong pulong. Salamat Ginoo sa matag usa nga niya karon nga buntag. Nagpahimang kanamo, nagpakita kanamo Ginoo nga way ayo nga ikahatag ang bino sa kinabuhi sa tao.
Akong pag-ampo, Lord, nga unta, matatak mi sa among kasing-kasing, masilyo sa among una nga ambino, sumala pa ni Abraham Lincoln, dili maayo nga butang, ingon pa ni Shakespeare, if the wine has no name to be called by, I will call it devil. It is a liquid devil. And if people drink a liquid devil, they themselves will later on become a devil, Lord. Kung pag-ampo, ngayon tayo mong pulong, mo'y among ikinabuhi. Ang imong pulong, mo'y butang namo sa among kasing-kasing. Panalangin ni Ginoo ang matag usa ka nga buntag, o imong pulong, magpabilin sa among kinabuhi. Kung pangayoon kanimo amahan, ang kanang grasya, panalangin nga magibukbo sa imong kanakan, mga trabaho, panginabuhian, negosyo, Lord, among ilao Dios nga sa among kaugalingon, magid mi mahimo, gikinahanglan gyud namo ang imong tabang. Dungog himaya, pagpasalamat, among ibalik kag Ginoong Hesus Kristo among Ginoong manluluwas. Amen. Maayong udto sa tanan. Maayong udto.